Amen. Amen. Sorry. Buhay po ba ang ating Diyos? Amen. Amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. I remember, isa sa tinuturo ni Pastor Tom, na sa gitna ng crisis, we are in God's economy. Amen? Yun yung isa sa identity natin. Being part of the kingdom of God, we are in God's economy. Kahit bagsak na lahat, mataas na lahat ng bilihin, cargo tayo ng Panginoon. Amen? Kailangan lang po natin tayuan yung identity na ibinigay sa atin ng Diyos as children of God, as heirs of Christ. May few testimony po ako sa inyo before we proceed. I praise God na nag-umpisa na po yung Bible School. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Batch 2 po ng Bible School. Praise God. Napakabuti po ng Diyos. Ano po yan? Loobin ng Panginoon matapos hanggang December. Kaya sana po walang mawawala sa mga nagba-Bible School. Hanggang December po yan. Praise God. At salamat din sa Panginoon sa buhay ng ating mga young pro na sila po ay nagkaroon ng gawain neto pong holidays. Ayan. Purihin ng Panginoon. Gusto ko lang din pong i-update sa inyo, mga mahal ko kapatid, part din ng praise report, maybe, na tuloy-tuloy po yung ating pledging para po sa church building. At yun din po yung dahilan kung bakit hindi po tayo makakapag-outing as a church. No? Pero welcome naman po yung mga kananayan, mga kabataan, na magkaroon po ng mga kanya-kanya mga gawain. But for us as a church po, sabi nga, kung maikli ang kumot, babaloktot muna tayo ng kaunti. Ifo-focus po natin yung ating resources para mapagawa po itong ating simbahan. Para next summer, may mga jacket na tayo. Formal na yung suot natin, malamig-lamig na. Amen po ba? Next summer. Praise God. Ayan po. That's a praise report. At sa mga gusto naman po magpabaptize, meron po tayong brand new na, ano ba to? Inflatable. Brand new kasi isang beses pala nagamit. Yan, so ano po tayo? Pwede po tayo mag-confess ng ating faith publicly doon po sa inflatable na yan. So sabihin nyo lang po, pwede po natin yung gawin dito po sa simbahan. It is really special po na baptize in the water, kahit saan man yung lugar. Alam niyo po ba si Jesus na baptize po siya sa Jordan River, no? Yung Jordan River po diyan po naglilinis ng mga sugat yung mga may ketong. Doon po nagpabaptize ang Panginoong Hesus. Sa atin, Manila water pa, di ba? Medyo masikip nga lang. Pwede po tayo doon magpabaptize. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Nawa po sa pagpapatuloy po ng pag-aaral ng kanyang salita, itoon po natin ating puso't isipan. Yaman nandirito na rin po tayo, samantalahin na po natin na tayo po'y kumain ng kanyang salita. No? Parang pag may birthday, kakain ka pag may birthday, hindi pagka uwi, saka ka maghahanap ng cravings. Amen. Samantalahin po natin nandirito tayo. Sapagkat ang panahon para sa pagkakilala sa Panginoon ay ngayon. Sabihin nyo, ngayon. Ngayon po ang panahon para kilalanin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. At pakibukas po tayo sa aklat ng Genesis, chapter 25. Oops, sorry. Chapter 25, verse 21. Hanggang 26. Yan, 21 hanggang 26. Amen po ba? Nakita na po? Amen. Hindi magkaanak si Rebecca, kahit nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyari sa akin, bakit pa ako mabubuhay?
Kasi nakita niya, nag-aaway na sa tiyan pa lang. No? Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh, 2 sanggol ang dalawa mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna. Kaya't maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya't Esau ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Amen. Tayo po'y pumikit at manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming napakinggan. At minsan pa po, Lord God, i-reveal mo po, expose mo po yung mga bagay na nais at kailangan naming malaman. Nawa kami lumabas sa lugar na to na busog, inspired at handa ng sumunod. Handa ng kumapit sa iyong mga pangako. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pumalakpak po sa Panginoon sa ating pagupo. Hallelujah. Last month, pinag-aralan po natin is patungkol sa identity. Your identity in Christ. And sa biyaya ng Panginoon, yung pa rin po ang ating topic ngayong linggo, bago po tayo umusad sa next topic which is evangelism. So part pa rin po ng testimony is magkakaroon po tayo ng crusade. Sino po yung nakakaalala ng crusade last year? Sa Floodway. So magkakaroon po tayo ulit ng crusade sa biyaya ng Panginoon. Yan, magkakaroon po tayo ng crusade. So tayo po yung gagamitin para makapag-share po ng salita ng Diyos dito po sa Floodway. Amen po ba? Amen. Amen. So papuri sa Panginoon na tayo po yung kanyang gagamitin. Kung ayaw naman po natin paggamit, may iba pa rin pong pwedeng gamitin si Lord. So gusto po ba nating maging part ng kanyang business or maging tagamasid lang tayo? Gusto ba nating maging part ng kanyang pangako or ng kanyang pagpapala o maging tagamasid lamang tayo? So nawa, maging part po tayo. Sapagkat ang part ng ating identity is tayo'y mga lingkod ng Diyos. Amen. Kung hindi na po tayo kailangan ng Panginoon para mag-share ng kanyang salita, para ipangyari yung kanyang kalooban dito sa lupa, dapat sana bumabalik na siya. Dapat sana nag-rapture na. Dapat sana tapos na ang panahon dito sa mundo. Amen? Dapat sana, pero hindi pa tapos. Kaya katibayan po yun na mayroon pa po tayong purpose dito sa lupa. At tayo po ay maglilingkod sa Panginoon. So, Jacob, deceiver to deliverer. Holding on to God's promises. So, ang buhay po ni Jacob ay ups and downs. Minsan, mas maraming downs kaysa sa ups. Pero makikita po sa kanyang buhay kung paano po siyang kumapit sa pangako ng Panginoon. Kung paano niya pong pinanghawakan yung pangako ng Diyos sa buhay ng kanyang lolo na si Abraham, na kanyang ama na si Isaac. At paano yun naipasa sa kanyang salinlahi. So, Jacob, deceiver to deliverer, holding unto God's promises. Nawa, sa umaga pong ito, matutunan po natin kung paano bang kumapit sa pangako ng Panginoon. Amen. Kahit para imposible, maging posible. So, ang kanyang buhay po ay nahati natin sa 3 bagay. Ayan po. Struggling to surviving. Yan po yung unang pangyayari. Struggling and surviving. Yan po yung unang pangyayari sa buhay netong si Jacob. No? Kagaya po nasabi ko, ang kanyang buhay ay puno ng struggle at pagsusurvive. Sa tiyan pa lamang ng kanyang ina, nag-i-struggle na siya. Bakit? Nakikipag-away siya sa kanyang kakambal. Si Esau po, kilala po bilang malakas. Siya po ay isang hunter. Si Jacob, taong bahay lamang. Si Esau, paborito ng kanyang ama, daddy's boy. Si Jacob, paborito ng kanyang ina, mama's boy. So higit pong mas malakas si Esau kaysa kay Jacob. Sa sinapupunan pa lang, nag-i-struggle na sila. Nagsasabunutan na sila, naghihilaan na ng paa. Na-imagine ko siguro yung tiyan ni Rebecca nung time na yon, yung talaga ay gumagalaw-galaw, umaalon-alon. No? Sabi sa binasa natin kanina, sa sinapupunan pa lamang, nag-aaway na. At ito po ay
ay palatandaan na ang laman ng sinapo po ni Rebecca ay 2 bansa. Magiging higit ang isa at magiging dakila rin ang isa pero hindi siya mas higit kaysa sa isa. No? Sa sinapupunan pa lang, meron ng struggle. At ang buhay din niya ay puno ng surviving. Bakit surviving? Una, struggling ngayon surviving. Because gumamit po siya ng panlilinlang. Gumamit siya ng panlilinlang para yung pangako ay mapa sa kanya. Naranasan na po ba natin sa buhay natin na pinipilit nating makamit yung isang bagay? Ginagawa natin ng diskarte. Gumagawa tayo ng pamamaraan para yung gusto natin mangyari, makamit natin. Mga mahal ko kapatid, ganun din po yung ginawa netong si Jacob. At ginawa po niya yun sa pamagitan ng pagdeceive kay Esau sa 2 bagay. Una po yung birthright. No? Sa pamagitan ng pulang nilaga. Ano po yung pulang nilaga ng taytay? Nakatikim po ako neto sa, diyan po sa, ang tawag dyan sa lugar na kinakainan natin, dabang. Ito po yung laoya. Tama? Ang sarap pala nun. Ito, example lang to. Siyempre, magkaiba yon. Nasa Middle East sila, tayo, nasa Pilipinas. Sabi ko, baka ito yung pinakain ni Jacob kay Esau. Ang sarap eh. Lauya. Pagka natikman niyo po, mga kapatid, masarap siya. So, sa Genesis chapter 25, makikita natin na gutom na gutom. Ito pong si Esau. Galing po siya sa pag-hunt, and gutom na gutom siya. Makikita natin yung sa verse. Nasaan yan? Sa verse 31 to 34 ng chapter 25. He deceived Esau in 2 occasions. Genesis chapter 25:31. Ayan. Taas natin siguro para makita natin yung context. Ayan, sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito tinawag siyang Edom. Ibig sabihin po ng Edom pula. No, kasi may pula yung kanyang, mabalahibo na mapula siya. Mapula-pula yung kanyang kulay. Parang si Adan. Si Adan po kasi is mapula-pula rin. No? So tinawag siyang Edom, sumagot si Jacob or Jacob. Ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Tignan mo to. Sinamantala niya yung pagkagutom nito ni Esau para kuwain yung kanyang pagkapanganay. And, hindi, natukso ba siya o hindi? Natukso siya. Matindi po itong tukso po na ito. Ito rin po yung mismong ginamit ni Satanas kay Jesus. Nung panahon na si Jesus ay gutom na gutom, 40 days and 40 days siya nag-ayuno, sabi niya, sige, kung tunay kang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong yan. Para may makain ka, para mapawi ang iyong gutom. Pero ang Panginoong Hesus hindi kagaya ni Esau. Ang Panginoong Hesus hindi kagaya ni Esau na nagpapadala sa kanyang cravings, no? Sa kanyang kahinaan sa laman. Pero ito po si Esau, sabi niya, payag na ako. Give up niya po yung kanyang birthright, yung kanyang pagkapanganay. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Piling ko hindi naman siya mamamatay sa gutom. Mayaman sila, pwede siya kumuha ng tinapay. Piling ko hindi siya mamamatay sa gutom. Yes, galing siya sa pangangaso, maybe 1 linggo or less than that. Pero hindi siya mamamatay sa gutom. Pero yung kanyang cravings, yung kanyang physical, hindi na kaya yung tukso. No? So, he gave up his birthright na pagiging panganay. Verse 33, kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at binigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matas kumain uminom, umalis agad si Esau. Iyon lamang ang halaga ng kanyang karapatan bilang panganay. Alam niyo po mga mahal ko kapatid ko anong katumbas ng birthright? Ang katumbas po ng birthright ay una, authority and inheritance. Dalawa, authority and inheritance. Pag nasa iyo po ang birthright, ibig sabihin ikaw yung panganay. Pag ikaw yung panganay, ikaw yung magmamana nung ari-arian, nung lahat ng meron ang kanyang ama. Actually, twice pa. Dodoblehin pa dapat. No? Ibig sabihin pala, yung pangako kay Abraham, yung pangako kay Isaac, dapat kay Esau pala. Make sense? Yung pala ibig sabihin ng birthright.
yung karapatan, yung pangako, yung covenant ng Diyos, sa kanyang mga magulang, ipapasa sa iyo. Pero anong ginawa dito ni Esau? Gayoon na lamang pala ang halaga, or ganun lang pala para sa kanyang halaga ng pagiging panganay, ng birthright. So, hindi lang to patungkol sa pagiging panganay, it is all about spiritual blessing. It is all about continuing and living on the covenant ng Panginoon. So, he deceived Esau. Pinanumpa si Esau at nawala sa kanya yung pagkapanganay. Ikalawang kinuha sa kanya, blessing. Tingnan natin, Genesis 20 verse 35. Anong blessing ang kinuha? Ito na nga po yung time na matanda na nga po si Isaac at malabo ng kanyang mata at narinig ng kanyang nanay na si Rebecca na ipapasa na yung blessing. Ipapatong na yung kamay. Kaya sabi rito ni Rebecca, dali ka, kumuha ka ng patabaing tupa, magluluto ako ng paborito ng kainin ng iyong ama. No? At doon na nga, nagluto at naglagay pa rito ng mga ng goat, balahibo ng goat, no? At sinuot yung pinakamagandang damit ni Esau na may amoy ni Esau. Kita na yung verse po, Genesis 26 verse 35. At ito na nga yung blessing. Okay, walang 35. Ay. Dito tayo 27. 27. Thank you. Ayan, 27 verse 35. But he said, ayan, 27 verse 35. But he said, your brother came deceitfully and took your blessing. Sabi rito ni Esau, umiyak siya. Punta tayo sa verse 33. Verse 33. Ayan. Nanginginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, kung gayon sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Kakatapos ko lang kumain ng ikay dumating, sabi ni Isaac kay Esau. Binasbasan ko na siya at tataglayin niya iyon magpakailanman. Humagulgol sa iyak or nang iyak si Esau nang marinig ito at nagmamakawa. Basbasan din po ninyo ako, Ama. Bless me also, Father. Ngunit sinabi Isaac, nalilang ako ng iyong kapatid kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo. Verse 36, dalawang beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Ibig sabihin po ng Jacob is, deceiver, no? Kasi, ibig sabihin po, gumagawa siya ng sarili niyang pamamaraan, kahit makapanlin lang siya para makuha niya yung gusto niya. Yan, sabi, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha niya sa akin ang karapatan bilang panganay at ngayon inagaw niya pati ang basbas na ukol or para sa akin. Wala na ba kayo nalalabing basbas para sa akin? Binasbasan niya pa rin si Esau, pero hindi na bilang isang panganay. Wala na sa kanya yung pagpapala, wala na sa kanya yung birthright. No? Next, he fled from Esau to survive. 27 verse 41. At alam naman po natin ang kinalabasan nito. Pag ikaw nilinlang ng 2 beses to the point na pati pagpapala or buhay mo ay naapektuhan, galit ka. So ginawa ni Esau po yung lahat ng ikakagalit ng kanyang magulang, no? At si Jacob, may banta sa kanyang buhay, papatayin siya, pinatakas po, or tumakas ngayon ito si Jacob, papunta sa Haran. Bumalik siya sa Haran. Di ba last time po usapan natin yung Haran, kung saan yung pinanggalingan po nila Abraham. So bumalik po siya, tumakas, takot na takot. He is struggling and surviving. Kinukuha niya yung gusto niya by force, by way of deceit, at tumatakas siya. Isipin niyo po yun. Hindi po ba yung gawain ng loser? Is that befitting of someone na may covenant ang Panginoon? Is that befitting of someone na magmamana ng pangako ng Diyos? Ngayon, in return, he was deceived by Laban twice. So, nilinlang siya sa marriage. Ngayon, nagtatrabaho na nga po ito si Jacob kay Laban. Ngayon, ang gusto niyang bayad, magtatrabaho siya for 7 years para ibigay sa kanya sino? Rachel. No? Rachel. Raquel.
Um, pero ang binigay sa kanya sino? Si Leah. No? Pero para makuha niya ulit si Rachel, magtatrabaho ulit siya ng 7 years ulit. So 14 years. Nagtrabaho ulit siya after 14 years, ng 6 years pa. And the second deception is, binago yung sahod niya ng 10 beses sa loob ng 6 na taon na nagtatrabaho siya. So he was deceived. Payback ng kanyang deception. He is struggling and surviving. Also, ayun, nalagay ko na pala. Next, 5 to 6. His brother vowed to kill him. Next, yan. Sinumpa ni Esau na papatay niya ang kanyang kapatid. His father-in-law is envious of him. May inggit, may galit, may puot. Yung kanyang father-in-law na si Laban. And finally, yung kanyang mga asawa ay nagko-competition sa isa't isa. No, kung sino kaya makapagbigay sa kanya mas maraming anak, sino mas maganda yung, or mas maabilidad yung kanilang anak, no? Yun po yung naging life neto pong si Jacob. And para po sa atin, kahit po taglay po natin yung identity, taglay po natin yung pangako ng Diyos, karamihan po sa atin para si Jacob pa rin. Tumatakas, no? Nag-i-struggle, nagtatry mag-survive. And alam niyo po ba, ang good news, mga mahal ko kapatid, hindi mo kailangan magpatuloy sa ganyang buhay. You are called more than that. Amen po ba? No? Sabi nga, 2 Corinthians 4:8-9, we are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair. Yun po yung life ni Jacob. Namuhay po siya ng mahabang panahon sa ganong pamamaraan. Jacob was supplied by God. Even though siya ay struggling and surviving, pinagpala siya ng Panginoon. Alang-alang sa kanyang mga ninuno. So, he was blessed by Isaac. Pinagpala siya ng kanyang ama na si Isaac. Siya ay pinagpala ng Diyos. And also, pinagpala rin si Laban dahil sa kanya. Tingnan natin sa Genesis 30 verse 27. Ayan. Sinabi ni Laban, kung mamarapatin mo'y ito ang sasabihin ko. Batay sa karanasan ko sa panguhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Now, sa ibang salin, hindi binanggit yung panguhula pero tignan natin. 30 verse 27. Okay. If I have found favor in your eyes, please stay. I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. So, pinagpala ng lubos, ito pong si Laban, kakaunti lang yung kanya mga tupa, mga cattle dati, pero nung si Jacob na po yung nag-alaga, pinagpala ng Panginoon. I also remember yung buhay po ni Joseph or ni Jose, na pinagpala po, sino? Potiphar. Yung Potiphar's household pinagpala dahil ang nag-manage po ay si Joseph. Pinagpala rin po yung mga kasama niya sa kulungan dahil kasama nila si Joseph. No? Even yung captain, pinagpala, mga napopromote dahil kay Joseph. Ngayon si Jacob, dahil nagtatrabaho din si Jacob, pinagpala po ito si Laban. Supplied by God. Sa Genesis chapter 30 verse 43, he became exceedingly prosperous. Lubos po siyang pinagpala. Lubos po siyang pinagpala. Genesis chapter 30, verse 43. Dulo yan. And in this way, the man grew exceedingly prosperous. Kaya't lalong yumaman si Jacob, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin at mga kamelyo at asno. So lubos po na pinagpala itong si Jacob, no? He was greatly blessed. Lahat ng pwede nating isipin materially, pinagpala po talaga siya ng Panginoon. Pero,
meron pa ring struggle, meron pa ring alitan sa pagitan ng kanyang kapatid na si Esau, na nanumpa na papatayin siya. And alam niyo po mga mahal ko kapatid, ito po yung naging greatest struggle ni Jacob. Ito po yung naging greatest struggle ni Jacob. As if, nasa na lahat ng bagay, pero may tangka sa buhay mo. May death threat sa buhay mo. Hindi ka makabalik-balik sa tahanan mo, sa bahay ng iyong mga ninuno, dahil may papatay sa iyo. Hanggang ngayon, kahit pinagpala siya ng Panginoon, nandun pa rin siya sa struggling and surviving. Tama po ba? Kahit pinagpala na siya materially, nandun pa rin siya sa struggling and surviving. He is still living as Jacob. Until we are introduced to this Jacob that is surrendered to God. Jacob that is surrendered to God. Sa Genesis chapter 32 yan. So ano po yung story? Para po may konteksto tayo bago tayo pumunta rito. So, sa Genesis chapter 30, makikita po natin dito na gusto nang umalis ni Jacob sa poder ni Laban. (32) Yan, sa Genesis chapter 30. (31). Tingnan natin. Genesis chapter 31. Yan. Nilayasan ni Jacob si Laban. So after 20 years ng kanyang pag-stay kay Laban, after ma-increase yung flocks ni Laban at nagkaroon na nga rin ng mga anak itong si Jacob, umalis na siya. So nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinakamkam na niyang lahat ang ari-ari ng kanilang ama at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napo na rin niyang nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. Ito yung masabi kong turning point. Pinakamatinding struggle po ni Jacob. Kahit kasi nasa poder po siya ni Laban, okay siya doon. Buhay siya doon. Pinapagpala siya doon. Pero, kailangan niyang bumalik sa lupain. Kailangan niyang bumalik sa Kanaan kung saan may nakatambang na panganib sa kanyang buhay. Buti sana kung buhay niya lang. Dati nung mag-isa lang siya, kaya niyang takasan. Pero ngayon, kaya niya pa rin ba takasan? Kasama niya yung kanyang mga asawa, yung mga anak, yung mga cattles, mga alipin. Hindi na niya kayang tumakas. Kailangan na niyang kapitan yung pangako sa kanya ng Panginoon. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. Siguro sabi ni Jacob dito, pero Lord, teka lang, hindi mo po ba natatandaan na niloko ko, nilinlang ko yung tatay ko, niloko ko si Esau at balak na niya akong patayin. Si Esau malakas, si Esau maraming mga anak, si Esau, ang pangako sa kanya magiging great siyang nation. Pero ako, Panginoon, ito pa lang ako. As if mag-i-start ng bago. Lord, nakakalimutan mo yata yon. Pero si Jacob, kahit sa ganung dahilan, sa ganung sitwasyon, kailangan niyang kumapit at magtiwala sa Panginoon. Ang sabi ni Lord, bumalik ka sa lupain ng iyong mga magulang at sasamahan kita at pagpapalain kita. Ngayon, dito na po makikita kung paano siyang kakapit sa pangako ng Panginoon. Dito na makikita kung paano mag-a-appear yung favor ng Lord sa kanyang buhay. So, sa kanilang paglalakbay, kasama niyo kanyang family, doon pa rin po sa Genesis chapter 31 tayo. Ang ginawa po ni Jacob, pinauna niya yung kanyang mga alipin. Nagdala po sila ng mga handog para kay Esau. No? Tingnan natin yan sa Genesis chapter 32. Verse 3. Ayan po. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau, sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. So
So sobrang great po ni Esau, ipinangalan po sa kanya yung lugar, Edom. Yan po, kay Esau po yan. No? At ito po yung sa mga mabubundok na lugar. Yan po yung naging kuta. Sa ano po yan? East side yan. No? Ganito ang kanyang pinapasabi, ako si Jacob or Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa tiyo, Laban, at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing, mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. No? Pagbalik mga sugo, sinabi, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang ilan, 400 lalaki upang salubungin kayo. Ano sa tingin nyo kalalabasan? 400. Ilan lang siya? Hindi ba ito magiging revenge? Hindi ba ito magiging one-sided na laban? No? So, anong response ni Esau ay ni Jacob? Natakot si Jacob at lubhang nabahala. Ito na naman, nag-kick in na naman yung kanyang struggling, surviving instinct. Anong gagawin ko? Papunta na yung kapatid ko, nagawa ko siya ng malaking atraso na na-ship yung kanyang buhay, nagbago yung kanyang buhay. At pakikitungo sa kanyang mga magulang. Natakot si Esau ay si Jacob. Duban na bala. Kaya't pinagdalawa niyang pangkat. Gumawa na siya ng diskarte. Sabi niya, dito yung mga alipin, dito yung totoo kong pamilya. O kayo magdadala kayo ng mga baka, ng mga aso, ng mga hayop dyan, upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. No? At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. From struggling to surviving, dito natin makikita ang isang Jacob na surrendering. Sabihin nyo nga, surrendering. Surrendering. Alam niyo po ang karakteristik po ni Jacob? Di ba po nung nasa sinapupunan pa lang siya, nakakapit siya sa sakong ni Esau. Ayaw niyang paunahin si Esau, ako muna. Yun po yung mark ng life ni Jacob. Nag-i-struggle siya, tumatakas siya, gumagawa siya ng sariling diskarte. But this time, nung na-corner na siya sa lahat ng dako, sabi niya, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Verse 10, hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon, sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Inalala niya yung kabutihan ng Panginoon. Minsan po sa atin, mga mahal ko kapatid, yun po yung kailangan natin gawin. Ibabalik natin sa Panginoon yung kanyang salita. Aalalahanin natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Kakausapin natin si Lord. Actually, mga mahal ko kapatid, hindi natin kailangan kumbinsin si Lord. Kailangan mo lang buksan ng iyong puso. Kailangan magpasakop sa Panginoon. Hindi mo kailangan baguhin ng Diyos. Ang kailangan mo, ikaw ang magbago. Para mabago ang iyong circumstances, kailangan magbago ka. Para magtagumpay ka, kailangan sumuko ka. At yun po ang ginawa ni Jacob. Ngunit sa aking pagbabalik, 2 pangkat na aking kasama. Verse 11, ito na po. Sabi niya, iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita namin, patayin niya kami, pati ang mga babae at mga bata. Inulit na naman niya. Di ba po ganun sa panalangin? Ang ibabalik mo sa kanya, salita ng Panginoon. Anong gagawin ng Panginoon sa salita mo? Tao ka. Anong gagawin ng Panginoon sa pangako mo? Tao tayo. Pero pag ibinalik mo sa Panginoon kanyang salita, sabi ng salita ng Panginoon, hindi siya sinungaling na kagaya ng tao kanyang isipan, hindi nagbabago kanyang pangako, kanyang ginagawa, kanyang salita ay kanyang tinutupad. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, isindamin ng mga buhangin sa dagat. Nag-pray siya. He poured out his whole heart sa Panginoon. And karamihan po sa atin, mga mahal ko kapatid, pag na-oppress na tayo, pag nagiging sobrang hirap na lahat na nangyari, saka lang tayo nagpipray kagaya ni Jacob. Pagka no choice na tayo, pag natrap na tayo ng Jordan River at mayroon naghumahabol sa atin, sa lahat ng dako, wala nang daanan, saka lang po tayo nagpipray. Pero alam nyo ba mga mahal ko kapatid, hindi kailangang umabot doon. Pag may worry sa puso mo, pag may anxiety ka sa isip mo, pag may iniisip ka, pag may pangangailangan ka, that is a moment, that is a call na manalangin sa Panginoon.
Yan ay palatandaan na kailangan mo ng manalangin sa Panginoon. Hindi mo kailangang 50-50 na. Hindi natin kailangang gawing lifeline lagi si Lord. Siya yung pang-resuscitate. Siya yung huling salbabida. Hindi po kailangan. All the way of our lives, pwede natin siyang lapitan. Pwede natin siyang kapitan. I remember, before I proceed, galing po kami sa Pangasinan netong holiday po. Celebrate po na yung birthday ng lola namin. So, ang tagal po ng biyahe namin, 4 to 5 hours. So habang nandun po kami sa Tiplex and Lex, ang bibilis po ng mga sakyan. And naalala ko po yung pagkapit ko sa Manibela. Sa pagkapit ko po sa Manibela, first time po sa akin nangyari na nangawit yung braso ko at na-stiff neck yung leeg ko kakatingin sa side mirror. First time po yun. Pero kahit ganon, hindi ako buwibitaw. Naalala ko po na na-remind sa akin ng Panginoon na sa buhay mo, kailangan mong kumapit sa panalangin. Tama ba? Kakapit lang ba ako pag babangga na? Kakapit lang ba tayo pagka madidisgrasya na? Hindi po. Dapat all the days of your life, sa journey natin, nakakapit ka sa panalangin. Nakakapit ka sa Panginoon. Kontrolado. Diretso. So hindi kailangan lagi kang nasa 50-50, lagi kang nasa brink ng life mo, kagaya na ito ni Jacob, para i-pour out mo ang heart mo sa Panginoon. Hindi kailangan 50-50 ka na para mangako, para banggitin mo ang pangako ng Panginoon sa buhay mo. Para tindigan mo yung kanyang salita. Para isabuhay mo yung covenant ng Diyos sa buhay mo. You can do it all the days of your life. You can do it every day, kahit simple lang. Kaya pag may worry, hindi mo kailangang i-meditate. Ang i-meditate mo salita ng Diyos, yung worry ibigay mo sa Panginoon. That is a call to pray. Pag tayo may worry, pag tayo may pangangailangan, pag tayo may alalahanin. Balik po tayo. So, anong nangyari po? Ni-remind niya. Ngayon, kinabukasan, may ginawa siyang strategy. Ito, by this time, I believe, spirit-led na ito. May binigay na pong strategy sa kanya ang Panginoon kung ano yung gagawin. Nung una kasi, pinagdalawang hati niya. Pinagdalawang pangkat niya. Ngayon, kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng, 20 barako, 2 inahing kambing. Maraming handog po yan, sa totoo lang. Bawat kawan ay pinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi sa kanya, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong, magsasabi-sabay, lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan. So, isipin niyo yung iba't ibang mga regalo yung dumarating. Ganun yung ginawa po ni Jacob. Verse 18, sabihin mong, ito po'y galing sa iyong lingkod na si Jacob, regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo rin kasunod na ninyo ako. Ganito rin siya. Pangalawa, pangatlo, sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Okay? Wait lang. Taas tayo. Verse 21, ang mga regalong ito ay nauna sa kanya, nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. So after niya ginawa yung strategy, nagpahinga muna siya sa kampo. Ito na, nakipagbuno si Jacob sa Peniel. Ito po yung magpapakita ng greatest ship sa life ni Jacob. Nang gabi ring iyon, gumis si Jacob at tinawid sa ilog Jabok. Jacob, parang kabaliktaran ng Jabok Ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos may tawid na niyang ariyan, naiwang mag-isa si Jacob. So para magka-idea tayo, ang ginawa ni Jacob dito, nag-stay siya sa kampo, pero ang ginawa niya, itinawid niya muna yung kanyang lahat ng mga anak, pamilya. Tapos yung mga alipin, pinauna na, di ba? So tinawid niya yung kanyang mga anak. At ano nangyari sa kanya? Naiwan siyang mag-isa. He secluded himself. He secluded himself. He had gone to the other side of Jabok, River Jabok. Ngayon, anong ginawa niya? Verse 23. Pagkatapos niyang, naiwang isa roon si Jacob. Doon, nakipagbuno sa kanyang isang lalaki hanggang sa magbubukang liwayway. Ito po yung panahon that Jacob wrestled with God. Grappled with God. Nakipagbuno siya sa Diyos. Sabi rito, lalaki, di ba? Pero theologically po, ito po ay theophany. Pag sinabing theophany po,
ang Diyos ay nagpakita, nagmanifest sa tao. Nagpakita sa tao. Either in a form of angel or man. So, kayang gawin yun ng Diyos. So, ito yung time na yun. Makikita natin mamaya kung bakit. So, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbubukang liwayway. Nang maramdaman na ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Ngayon, ano po ba ibig sabihin ng nakipagbuno hanggang bukang liwayway? Ano po ibig sabihin na ito? Physical, pag titingnan natin physical, is nakipag-grapple, nakipaghawakan, palakasan. Kung sa ating mga Pilipino, nakipagpunong braso, physical po yan. Pero ang spiritual po niya na kapakapahulugan ay, ano po, siya po yung nanalangin hanggang bukang liwayway. Siya po yung nakipagbuno sa Diyos hanggang bukang liwayway. Naalala ko po yung panalangin ng Panginoong Hesus. Siya po yung nakaluhod sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, Panginoon, Ama, kung maaari sana wag ko nang danasin, wag ko nang inumin tong sarong to ng puot na paghihirap, pero hindi kalooban ko, kalooban mo ang nangyari. Nung time po na yon, may pumatak po na luha na parang dugo. Totoo po yan, medical term po pala yung nangyari. Sobrang intense po ng panalangin ng Panginoon. He is wrestling. He is grappling and struggling. Na hindi kalooban niya mangyari, pero kalooban ng kanyang ama na sa langit. Ganoon din po ang ginawa na ito ni Jacob at inabot po siya hanggang bukang liwayway. Tunay po siyang nanalangin sa Panginoon at nagpakita po ang Diyos sa kanya. Ngayon, nung magbubukang liwayway na, kailangan nang umalis. Kailangan nang umalis na itong lalaking ito. At nung nakita niya na, hindi niya matalo. No, hindi niya matalo. Ito, hindi niya madaig. Ayun, no, hindi niya madaig. Maybe physically, maybe by willpower, maybe. No? Na hindi niya madaig. Yung kagustuhan or ito, yung desire na ito ni Jacob, anong ginawa niya? Sa ibang salin, tinatch lang. Yung tie, natanggal yung natanggal yung sa hip socket, natanggal, nalinsad, natanggal sa pagkakapwesto. So, cripple, iika-ika na po ito si Jacob after this day. So, nung ginanon niya, ang akala na ito lalaki, bibitaw na. Paano ka naman makikipag-wrestling kung sira ang yung isang paa? Pero alam niyo po ang ginawa ni Jacob. Ito po yung magandang part. Ito po yung magandang part. Tingnan natin. Verse 26, bitawan, sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Anong ginawa ni Jacob? Hindi kita bibitawan hanggat di mo ako binabasbasan. Umiral na naman yung pagiging Jacob niya. Nakakapit siya sa lalaki. Naka-hold on siya sa lalaki hanggang magbubukang liwayway. Hindi niya pinapaalis itong lalaki. He wrestled with God. Tinanong niya ang lalaki, tinanong ng lalaki kung sino siya. Sabi, sino ka? Ako'y si Jacob. No? Siya'y kumakapit. At sabi niya, sinabi sa kanya lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag ko sa iyo, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikay nagtagumpay. Alam niyo po ba, all the days of life ni Jacob, anong ginagawa niya? Mga mahal ko kapatid, nakikipagbuno siya sa mga tao. Nilabanan niya yung will ng kanyang ama. Dinaig niya even yung kanyang panganay na kapatid, kanyang kambal. No? Si Laban, yung mga tao na nakapaligid sa kanya, nakikipagbuno siya buong buhay niya. But this the time na nung nakipagbuno siya sa Diyos, anong ginawa niya? Mga mahal ko kapatid, alam niyo po ang ginawa ni Jacob? Para siya manalo, nag-surrender siya sa Panginoon. Kumapit siya. He hold unto the promise. No? He wrestled with God. He is restless and he came there with depression and faith. But he hold on to the promise of God to receive blessing. Kaya nga po, madalas ko sabihin mga mahal ko kapatid, na si Lord ang may-ari ng laban, na pag ikaw ay sumuko, ikaw ay panalo. Si Lord ang may-ari ng laban, na pag ikaw ay sumuko, ikaw ay panalo. That night, or that day, tingnan natin sa verse
29. Ano ang pangalan mo? Ay, tinanong pala ni Jacob ano ang pangalan nung kausap niya. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat ng araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Natapos po ang araw na yun na, iika-ika siya, pilay siya. Wala nang gamit to. He surrendered to God. And he was left with a crippled feet. Palatandaan na, Jacob, mula ngayon, huwag ka na mabuhay sa sarili mo. Jacob, mula ngayon, mabuhay ka para sa akin. Jacob, wala ka ng tatakasan, wala ka ng tatakbuhan. Simula ngayon, mabuhay ka na para sa akin. Ito po yung naging greatest shift ng kanyang life. From deceiver to becoming a deliverer. Alam nyo kung ano lang yung nasa space ng being a deceiver to being a deliverer? Surrendering to God. Para makamit ang pangako ng Panginoon. And karamihan po sa atin still struggling. Hanggang ngayon kumakapit pa rin. Magaling kumapit. Pero alam niyo po mga mahal ko kapatid, kung ano maganda nating kapitan, pangako ng Diyos. I remember isa nating song leader sa unahan. Sabi niya, kahit maubos ang aking tinig, aawit ako sa Panginoon. Kaya ba natin magtiwala sa Diyos kahit mawala ang lahat ng bagay sa atin? Kaya ba natin tayuan ng kanyang salita, panghawakan ng kanyang pangako? Mga mahal ko kapatid, it is not all about kung gaano ka kagaling. Magaling ba si Jacob o hindi? Magaling si Jacob. Pero hindi siya naging tunay na mananagumpay until nag-surrender siya sa Panginoon. Maybe, mga mahal ko kapatid, it's about the time that we really surrender our dreams and hopes and life to God. Kagaya po ng ating awit, makamit ko man lahat. Kantahin nga natin yun. Pwede po ba tayo tumayo? Ang ganda eh. Try ko lang. First time ko lang na ano yung kantang yan. Pwede po ba maging totoo po sa atin yung awitin na yun na, Panginoon, ikaw po ang aking yamang hinahangad. Ikaw lamang po. Are we willing to wrestle with God? Contend with God? Para tayo pagpalain? Si Jacob, opo. He is desperate. Are we desperate enough in our lives? Baka babanjing-banjing lang tayo siguro. Kailangan po natin maging desperate. As we sing this song, awitan natin ng Panginoon na sabihin natin, Lord, ikaw lang po ang yamang hinahangad ko. Ikaw lamang po, Panginoon, ang kailangan ko. Apart from you, O God, I can do nothing. Hallelujah. Maaari po ba tayong pumikit? Damin po natin presensya ng Panginoon, ating Diyos sa buhay. Dinadakila ka namin, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa mga dakilang pangako para sa aming buhay. And this time around, nakita po namin yung life ni Jacob, O God. He is a great man of God. Though nag-start siya with struggles and surviving, he ended up with surrendering. Panginoon, di pa tapos ang aming kwento. We will surrender to you, O God. Yun ang aming destiny, to surrender to you, O God. You may not change our name, but you will surely change our destiny, O God. Lord, kagaya ni Jacob, hindi po kailangang pahirapan yung pagpapala. Ang kailangan lamang po, yung lubos na pagsampalataya, yung pagsuko sa'yo, upang ma-reveal mo yung tunay na buhay na inilaan mo po para sa amin. Hallelujah. Ikaw po ang aming yaman, ikaw po ang aming kailangan, Panginoon. Makamit ko man lahat ng yaman sa mundo, tupad ko man
Ikaw ang yaman, yamang hinahangad sa sapat, Panginoong Jesus. Digit sa yaman ng mundo, digit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Ikaw ang yaman, ikaw ang yamang hinahangad, Panginoon. Ikaw ang yaman, ikaw ang yamang hinahangad, Ragos sa sapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Digit sa yaman ng mundo, digit sa luho at ginang nito, ikaw ang nais ko, tanging yaman ko, ikaw ang yaman ko, ikaw ang nais ko, ikaw ang nais ko, at tanging nais ko, tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon, Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw lamang. You are our portion forever, O God. Ikaw ang aming tanging mana sa langit at dito sa lupa, Panginoon. At ang aming tunay na buhay ay sa iyo nakatago, Panginoon. Sa iyo nakalakip na ikaw ang nag-iingat, Panginoon. Let this be true in our lives. Na ikaw lamang po, Panginoon, ang aming naisip. Na ikaw lamang po, Panginoon, maging aming kaligayahan. Na ikaw lamang po ang aming maging tanging yaman, O Diyos. Let us live a life surrendered to God. Mga mahal ko kapatid, hindi ko natapos ang kwento. Tinapos ko lang siya sa gabi or sa umaga na pinagpala na ng Panginoon. Ito po si Jacob. Pero alam niyo po ba, mga mahal ko kapatid, yung imposible, naging posible. Yung takot, naging pagmamahal. Yung pangamba, naging kaligayahan. Sapagkat ang kanyang kinatatakutan, napapatay siya ng kanyang kapatid na si Esau, ay napalitan ng pagkamis, ng pagmamahalan. Na-restore po ito pong magkapatid. Yung imposible, naging posible. Dahil may tao po na sumuko sa Panginoon. Umalis man siya na iika-ika dahil pilay na ang kanyang tadiyang, ang kanyang hita. Pero siya ay umalis na hindi na Jacob ang pangalan. Siya ay Israel. Sapagkat siya ay nakipagbuno sa Diyos at sa mga tao at siya ay nagtagumpay. Ibig sabihin po nito, mga mahal kong kapatid, Prince of God. He holds the authority. He has inheritance of God. At ito po si Jacob, naging Israel. Pinagpala po ang kanyang bayan. Yung kanya pong mismo lipi, yung nanahan doon sa pinangako kay Isaac, kay Abraham na kanyang mga ninuno. Mga mahal ko kapatid, what stops you from surrendering? Sabi sa kanyang salita, hindi ang kalangita, hindi ang kataasan, hindi ang kalawakan, hindi ang kalaliman, hindi ang kamatayan, hindi ang kagutuman man ang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kung ang Diyos ay panag sa atin, sino ang laban sa atin? Tayo ginawang higit na mananagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Hallelujah. Surrender to God. Surrender to Jesus. Live a life surrendered to God. Lord, Ikaw ang Panginoon. Pag sinabing Panginoon, Ikaw ang Master, Ikaw ang may-ari. Tunay nga, Lord, Ikaw ang Master, may-ari sa aming mga buhay.
Ikaw po ang bahala sa amin, O God. Hindi ka lang namin po tinanggap sa aming mga puso upang ikulong sa aming mga puso. Tinanggap ka namin sa aming mga puso upang ikaw yung makaupo sa trono ng aming mga buhay. Lord God, ikaw po ang tsuper ng aming buhay. Kung saan direksyon mo gustong puntahan, Panginoon, yun po ang aming pupuntahan, yun po ang aming gagawin. Lord God, we are man. We are crippled, Panginoon. We are from alabok, Lord God. From clay, kagaya po ni Adan. Remember, O God, our weakness, our need of you. Continually minister to us, walk with us, guide us, pasture us, our God, our Lord Jesus Christ. We thank you. We love you forever and ever. Everybody say, Amen! Thank you, Lord. Ako po lang. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.